picture ko na I'm with Duterte? Of course, hello. Ano ba kayo? 'Di ba malapit ng kaibigan ni Digong yung ano yung ex ko. Anong gusto nyo? So lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na or bayaran niya na or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka. Kung ayaw mo madama yung mga kaibigan. Talagang warla to. Sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto the truth sa mga tao na eto yung na-witness mo. Eto exactly. siya. Yun yung pagkakilala. Exactly. That's why you are more credible. Yeah. Opo. Kasi, yun yung totoo. Ano pang idadagdag ko? Kasi sabi ko nga, hindi naman 100% perfect yung relationship namin. Pero, wala akong pwedeng sabihin na, alam mo yung sobra-sobra. Kasi, we're talking about, diretso lang tayo kung ano yung facts. Kung ano yung topic natin. Doon lang tayo nagpo-focus. The reason why, sinasabi ko kung ano yung experience ko na talagang gumagamit or whatever, because that's me. I saw it. It's my experience. 'Di ba? Parang nakita ko. So hindi, 'di ba? Parang bakit tayo lalayo sa iba pang topic? Yun lang naman yung topic natin. Yun. Gusto ko lang muna bago tayo magtuloy-tuloy. Gusto ko lang i-shout out yung nakikinig ngayon sa atin nandiyan. Ang ating Diyos ang kaibigan. Kaibigan ng lahat. Kaibigan ng lahat. Diyos ng bayan. Okay, so sabi mo kanina, nagtayo ka ng restaurant, yun yung White House. Alright? At doon mo nakita, di ba, si Bongbong Marcos na sumisinghot ng pulburon. Yan, sa CR. Sa CR. Okay, sa CR. So, the same statement, hindi ka nagbago. Okay, balikan ko yung pangyayari na yun. Kasi, mga kababayan, off-cam, sinabi ni Miss Cathy sa akin, na yung pulburon pala na term ay ginagamit na ng mga grupong ito. Pakisabi mo sa taong bayan, ano yung Pulburon Boys? Yung Pulburon Boys group? Even before pala tayo na nag-vlog, mga kababayan, I talk about Pulburon, si Miss Cathy ay meron na pala talagang grupo na Pulburon Boys. Tell us about it, Miss Cathy. Okay. Kasi, di ba, remember na interview mo ako in everything? So, somebody called me, alam mo, to be talaga ang daming tumawag sa akin eh. I know. Ang daming tumawag sa akin, like common friends and everything, ang dami. And talagang, sabi nga nila sa akin, alam mo, hindi ka naman nagsisinungaling. You know, parang public naman yan. Parang wala nga silang pakialam eh. Alam ng lahat ng tao niyan. So, parang yung magdidepensa sa kanila, nakikinabang kasi. So, parang nakikinabang or natatakot matanggal sa posisyon, sabi nila. Or like, syempre, may business with them. Sabi ko, naman. Alam mo, sabi niya, pero alam mo, way back talaga, yung pulburo na yan, hindi niyan bago. Tatatawa daw sila sa'yo. Kasi saan mo raw nakuha yung pulburon? Kasi sabi niya, yan daw talaga yung term. You know what? When you try to think about it, ina-align talaga ng Diyos eh. Yung mga terminologies, yung mga pangyayari, no? Yes, oo, inalign talaga ng Panginoon. So sabing, di ba, Go ahead. Di ba sabi nga, kapag Diyos nang naggumalaw, hindi mo na mapipigil eh. Di ba? So, Pulburon Boys, para lang ding Voltes 5. Tama ba? Correct. So, diba? Pulburon Boys, nag-upgrade to Voltes 5. 5 lang ba talaga yung very prominent? Silang 5 lang ba talaga ang bida-bidaan sa Pulburon Boys? Hindi. You know what? Marami sila. Mga kababayan, sabi ko nga, this is public interest. Natahimik ang media, hindi nagsalita ang Malacanang. Nung ako ay naglabas ng video na sumisinghot si Kuting, sila kaagad, like hours lang, nag-react sila kaagad. But you na lumabas as an eyewitness and very credible dahil 10 years kayong mag-partner ni Boy Torrendon. Tahimik sila. Maaring nagpaplano pa sila ng evil forces nila o whatsoever. Pero, Cathy, ano nito sa'yo? Ano yung understanding mo why they are silent and the media? Well, I think kasi, ang media, ang na-feel ko, they think I'm doing this for the Dutertes.
Or like, I'm siding with the Dutertes, which is sad. Imagine, I'm not really close with the Dutertes, okay? Wala nga may alam na nung i-intervene mo ako, di ba sinabi ko sa'yo yan? Parang wala, only yung anak kong panganay. Alam mo yon. So, so yun yung nangyari. So ako sana nakakalungkot kasi hindi sila nagsasalita kasi they know the truth. Alam nila na totoo yung sinasabi ko. Alam mo yon na how can you parang aalisin yung katotohanan na 10 taon ko silang siyang kasama, yung aking partner, which is very, very close to them. Paano nila, at halos 24 hours ko yung kasama. Paglalabas ako, 15 minutes lang, susunod na sa akin yan. Maraming witness yan. Alam ng mga taong, yes. And you know, I never give him any opportunity na pagdudahan ako or pagselosan ako. Kasi nga, yun yung gusto mo. Pag mahal mo yung tao, hindi mo bibigyan ng insecurities, right? Kasi ang dami nang bumabanat sa akin. Tanga ko ba? Nagagawa pa ako ng kagagahan. So anyway, so ako ang tingin ko ganon. And sana yung, yung mainstream media, sana, you know, magpahayag sila based on ano yung dapat para sa nakakarami sa mamamayang Pilipino. Hindi dahil ang feeling nila, ayaw namin sa Duterte, ayaw namin i-support yan. Kasi si Sara bang giging next president pag ganon. You know what, guys? I don't care who will be the president. I don't care. All I wanted is like, mag-upo tayo ng tamang tao there. Yung wag yan ganyan. Wag yung mga polvoronic. Wag tayo napapaligiran ng mga, ano yun sabi mo, addictus benedictus. Diba? Parang, so, you know what? Imagine lang, kung isa sa pamilya nyo, ganyan. Hindi nyo alam, baka isa sa pamilya nyo, naggaganyan na, nagpupulburon na. Diba? So, what will you do? Parang, ito-tolerate nyo ba? Nalulungkot po ako para sa inyo. Kung talagang may paninindigan kayo, at saka you're speaking the truth, sabi nga nila, ang mainstream media is para sa tao, para kung ano lang yung katotohanan. Ito po ako. Andito po ako. Nagtataya ng buhay. Opo, nagtataya ako ng buhay. So parang ano mapapala ko dito? Few years from now, they can kill me or whatever, but I believe that God will protect me. Kaya wala akong katakot-takot. So ano pong ginagawa nyo? Yung mga sikat dyan na mainstream media, yung mga newscaster na sikat dyan, ano pong ginagawa nyo? Why? Because Duterte? Wala akong pakialam. Hindi ako close sa kanila. Siguro like yung mga pinupost na picture ko na I'm with Duterte. Of course, hello. Ano ba kayo? Diba, malapit ngang kaibigan ni Digong yung yung ex ko. Anong gusto nyo? So, lahat ba tayo? Lahat na may picture kay Digong? Troll niya na, or bayaran niya na, or whatever. Lahat naman kayo may picture din. Ano ba? Let's be realistic here. Diba? Alam mo yun? So, yun yung binabato sa'yo na, bayaran ka ni Duterte. So, syempre, alam mo, pareho lang naman tayo, binabato ng mga ganyan. Yes. Even before, nasuportado ko si Bangag, bayaran din ako ni Bangag. So, nakita nyo naman. Exactly. At ganun pa man, naapektuhan ka ba dito sa mga bato sa'yo? Never. They actually, ini-inspire nila ako more. Kasi, alam mo, sabi nila, di ba, pag ang puno ng bunga. Ang bunga, pinupukol. Hitik ang bunga, pinupukol. So, the more maalindog like you. Para maiba lang. Dapat sabi alindog. Okay. Well, alam mo yon, obvious na obvious eh. Ba't nyo ko i-attack? Diba? Sis. Diba, ba't mo ko i-attack? Kung talagang, true. Diba? Kung talagang, wala ka bang nakarating sa iyo na information na, eto, may plano sa'yo, may ganyan. Wala ka bang nararamdaman na, pag lumalabas ka, wala ka bang nagsasabi sa iyong instinct, yung gut na parang medyo may something? Wala. And I have that gift eh. And hindi rin nila gagawin sa akin. Kasi protected din talaga ako. Alam mo yon, ang dami. Alam mo yun, ang dami. I'm glad to hear that. And anyway, sabi mo nga, nung last interview, kung ano man ang mangyari sa'yo, nakakalat na yung 150 USBs, right? Yes, and yung mga naiintriga ko ano yung laman ng USB, yung part of it, yung experience ko at saka yung mga taong involved, hindi lang yung first family, yung mga taong pwedeng manakit sa akin and kung bakit, yung mga nakakasama nila,
sa gawaing ganyan, yung mga katiwalian na ginagawa nila na na-base sa aking nakuha. Yun, kaya hindi ko po siya nilalabas now. Pero once something will happen to me, trust me. Kaya yung mga trolls and mga basher dyan, kayo po mag-ingat kasi baka biglang sumabog lahat sa pagmumukha nyo. Alam niyo yun? Wow. Sumabog sa lahat ng that's big I mean, that's big time information pag nagkataon. Anyway, Opo. sa interview mo sa Pilipinas Nating Mahal, binanggit mo, natanong ka ni Doc Lorraine Badoy, at doon, nasagot mo na buong pamilya ng first family ay, alam mo, may personal knowledge ka na sila ay nagpupulbura. Tama? Opo. Paano mo nasabi, Miss Cathy? Paano mo nasabi? Kasi noong nakaraan, sabi mo, inabutan ka ni Liza, nalok ka niya ng pulburon, sinabi niya sa'yo, do you want? Opo. Then, doon sa pangalawang interview mo kay Lorraine, at kay attorney, sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak nila. Oh my God. So that's my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. Huwag kang makakagat sa bait. There's a lot of things happen to me, 'di ba? Parang kaya ako ngayon lumalabas, hindi ako naghihigante, natatanong mo lang ako, so these are the truth. Alam mo 'yon? So nung nalaman ko, kasi I'm wondering, I was like, when I was in the States, I was asking my daughter to do certain things. Hindi niya nagagawa. Tapos nabarkada siya. Alam mo yon. Then, like me, I'm exposed to those kind of people. You can easily see through. You can feel if there's something wrong. Alam mo 'di ba? So, what I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko, mga kaibigan natin dyan, na please, pakiguide yung anak ko. Tas nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako nito. Alam, sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon. Tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, alam mo yun, kaya yung mga tao nagtataka sila. Bakit? Grabe. Yeah, grabe yung pangyayari, no? So ito pala, ikaw hindi ka na-influensyahan, hindi ka pumayag nung inalok ka ni Lisa Marcos. Ano yung anak mo biktima? Tama ba ang pagkakaintindi ko? Opo. Tapos good thing po, parang less than a year lang yan siya. Kasi talagang, kapag nanay ka kasi, parang gagawin mo lahat. Parang, sabi ko nga, parang ano tayo, di ba? Mga lion. Alam mo yun, kapag naano yung anak natin, sinabi ko talaga, pag may nangyari sa mga anak ko, talagang warla to, sabog lahat. Alam mo yung ganyan, galit na galit ako. Kasi, chinek ko lahat kung sino yung nag-o-offer. Alam mo yung ganon. So, gusto kong linawin.